Hello! Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kanasyon. Good afternoon. Right, broadcasting right here at Adelaide or in Adelaide, Australia. Ito po ang inyong Inclinasyon, broadcasting live and alive. Sa ngalan po ng buong pangkat na Inclinasyon, ito po si DJ Ronnie, Teacher Aisel kasama natin si JM, si Direk Ina, at mamayang ating co-host na si Tita Celia Garcia. Kasama natin silang lahat na bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Opo, at nako talagang ilang araw na lang, amoy na namin ang Pasko. Dito sa Australia po nagulat kami dahil pag napunta ko kami sa mall, kasi nagsimula ko yung Pasko dito nung Boxing Sale. Ano ba yan? Parang Thanksgiving sa Amerika na hindi lang mall-wide kundi nationwide sale. As in sale talaga, no? People are crazy. They were going to different malls here in Adelaide. Talagang they are groping for bargain. Marami yung bargain hunters. And hindi naman kayo mabibigo, no? Sapagkat example, JM dito sa Australia, no? Yung dating pantalon, ang presyo ng pantalon dating $85, naging $70. At pag dalawa pa bibilhin mo, $100, di ba? Mga ganun yung promo dito. Kaya maraming haling na haling, lalo na mga Pilipino. Alam niyo mga Pilipino dito, talagang kahit saan magpunta, Pilipino pa din, ano? At sabi ko anong nakaraang nagsama tayo dito, ang sale dito sa Australia, talagang sale, ha? Hindi gaya dyan sa Pilipinas, sa Direct Ina, ang sale may paikot sa presyo, no? Pero hindi naman talaga sale, kundi binabaan lang at ganun pa rin ang presyo. At the end of the day, talo pa rin ang consumer. Pero dito talagang pinaghahandaan ng mga Australiano yung mga sale na ganito kasi nga talagang nakaka-discount sila. Ang masaya dito, feel namin yung online at saka sa mall, no? Parehong masarap mamili kasi parehong nagbibigay ng discount, no? Kaya nga binibiro ko si Nimfa, ako wag ka namang online at saka sa mall. Kasi talaga hindi mo maintindihan saan ka mamimili sa baba ng presyo na binibigay nila sa kanilang mga customers. Anyway, yan dito. Pero alam ko dyan sa Pilipinas, mas masaya. Di ba, Jay? Mas masaya dyan ang Pasko. Hindi ko nga alam kung ano, dahil ngayon pa lang nalulungkot na ako kasi first time ko uli after several decades na magpapasko na wala sa pamilya. First time ko magpapasko na wala sa mga bata. Ayan, malayo sa mga anak ko. Kaya medyo malungkot. But of course, isang araw lang naman yon. Pero talaga iba ang Paskong Pinoy sa buong mundo, kakaiba. At kakaiba rin ang ating panauhin ngayon. First time, ano? At ngayon pa lang nagpapasalamat na kami kay Executive Director Dan De Victa sa kanyang pagbibigay sa atin ng kanyang mga staff na talaga namang ginagawa ang lahat para mapagsilbihan ang mamamayang Pilipinong may kapansanan. Ano? Parang special ho ang ating panauhin ngayon bukod sa Human Rights Day. Yung Human Rights Day ngayon, December 8. 'Di ba? Very significant din sa ating mga Pilipino in December 8 kasi gawa ng 'di ba, ng Immaculate Conception, 'di ba? Pangalawa, para sa akin, espesyal ang bisita natin ngayon sapagkat kahapon lumabas na ang resulta ng BAR. Oo, 3,000 at 3,000 mahigit ang bagong abogado ng Pilipinas. At ang ating panauhin ngayon ay isang abogada I should say. Isang abogada, isang babae at naglilingkod sa National Council on Disability Affairs. Mamaya ipapakilala siya ng ayos ng ating Director Ina, maya-mayang kaunti, no? Isa pang gusto kong bigyang pansin ay meron pong gagawing book fair sa Mega Mall Building 2, ang Bookshare Philippines. For the first time, sasali ho sa book fair ang Bookshare Philippines. Yung grupo ni Miss Aggie Angeles, Bookshare Philippines. Nako, Attorney Rhea, kailangan tulungan mo kami ng NCDA kasi ang vision namin, ma'am, magkaroon kami ng Philippine e-library, na audio library.
Kailangan lang namin medyo malaki-laki sa unang, ratsyada. At least mga 5 million pesos ang kailangan para mai-launch ito. Ito'y kayang-kaya ng budget ng DepEd, ng CHED, ng TESDA na parehong gagamitin ito, eh, 'no? So, dapat hindi na 'to pinahihirapan. So, hopefully, Attorney Rhea, sa January, first quarter ng 2024, eh, maging bahagi ito ng agenda ng NCDA. Para bagang yung ano, tanda mo ga Attorney Rhea nung nandun tayo sa Makati, nag-uusap kami doon sa IRR ng Inclusive Education. Napag-usapan yung TESDA, yung sorry Attorney Rhea. Napag-usapan yung TESDA at nag-commit naman ang TESDA na gagawa nila ng training regulation standards, ano. So, i-follow up lang natin yon. Sayang naman yung pangako ng TESDA. It's about time na ang mga deaf at saka yung mga those with the visual impairments ay magkaroon na ng ganitong mga portals, no? At Attorney Rhea, siguro nanggaling ka sa New York, nakita mo yung convention, meron na rin tayong text to sign na dapat i-pilot na rin natin dito sa NCDA. Ang balita ko may media room na daw kayo diyan, may Meron audiovisual room kayo. Oo, oo. So, itong mga ganitong development, napakagagandang development, ma'am, at dito maipo-promote talaga natin yung karapatang pangtao ng ating mga may kapansanan. At diyan po tutungkol ang ating diskusyon ngayong hapon, kasama ang ating qualified guest this afternoon, no? Pero bago yan, attorney, isa pa, meron na daw tayong dalawang cross-posting, no? True to mhm. his word, eh, linggo-linggo nang kasama ng inklusyon ang National Council on Disability Affairs. So, nagsimula noong time ni Director Victa. Ngayon, linggo-linggo nang kasama ng inklusyon ng NCDA. Isang patunay na nagbubukas, talagang binuksan na ng tuluyan ng NCDA ang kanilang pintuan para sa malayang talakayan at sama-samang isa para sa isang mas epektibong paglilingkod sa sektor ng Pilipinong may kapansanan. Kasi ang ganda ng theme ngayon ng ating selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities, Better Together. Better Together. Ba't nga ba naghihiwalay pa yan? Ano? Kaya nga, napakagandang pag-uusap ngayong hapon. So, ayan, NCDA, ang pangalawang ka-cross-post din natin, yung UP Opsilon, UP Kai Opsilon. Ewan ko tama yung sinasabi ko, but from the UP community, yehey, kasama na natin dyan sila sa inklusyon. So, simula ngayong araw na ito yan, yung UP Kai Opsilon, tapos last week NCDA, at bukod sa kasama natin, magbibigay sila ng regular posting ng kanilang activities. Kasi ang pangako naman natin sa kanila, every week, sa ating Inklo Balita ay ibabalita natin ang mga activities ng National Council on Disability Affairs at mga PIDAW offices sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng NCDA. Diba? So, talagang ito po yung sama-samang pagbibigay ng informasyon, inklusyon, parang talagang inclusive tayo at nakakatuwa sapagkat ang gobyerno, na taga-gobyerno din naman ako, hindi naman tayo dapat natatakot na magkaroon ng pagpapahayag kung nakita along the way na may dapat baguhin, dapat binabago natin, pero purihin din naman nila yung ginagawa nating maganda. Di ba? Hindi naman puro mali ang ginagawa nating taga-gobyerno. Marami tayong ginagawang tama. Ano ha? So dapat naman titingnan din 'yon ng non-government organizations at ng ating Pilipinong may kapansanan. Okay? So, mamaya, good luck sa UP Lasal. Sino kaya ang mananalo sa napakagandang labanan mamaya alas 8 ng gabi dyan, ay alas 8 ng gabi dito sa Australia, or 8:30 dito sa Australia, alas 6 dyan sa Pilipinas. Okay? So, without further ado, sana wala akong nakalimutan. Direk, paalala mo sa akin pag may nalimutan ako. Ang daldal ko kasi. At Attorney Rhea, ang daldal ko. No, grabe. At least sanay ka na sa akin, Attorney Rhea. Narito po, para formal na ipakilala ang ating mabunying panauhin ngayong hapon. Narito po si Direk Ina Figueroa. Direk?
Hi, Direk Ina. Go ahead, Direk Ina. Uy, nawawala si Direk Ina. Oo. Direk Ina 1, Direk Ina 2. Oo. Medyo ano kasi ninenerbyos ang ating dalaga. Oh, dalagang taga Cavite. Ayan. Direk Ina, hindi kita madinig. Promise. Hello, good afternoon. Sorry na may nakiklik ako na iba. Go ahead, sir. Ma'am. To introduce our guest for today, Attorney Rhea is the Chief Planning Officer of the National Council on Disability Affairs. She graduated cum laude with a degree in psychology from the University of the Philippines in Diliman, UP, and she earned her Juris Doctor degree from Ateneo Law School, where she started being involved in human rights advocacy as an active member of the Ateneo Human Rights Center. During this time, she co-authored a publication sponsored by the UN Global Initiative to fight human trafficking pertaining to the trafficking in women and children in some areas in Mindanao. After 6 years of practicing law as an associate in different law spheres, she moved to the government to pursue her human rights advocacy by being involved in policy development. Earlier this year, she delivered the national statement on behalf of the Philippines during the Conference of State Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities held at the UN headquarters in New York. As head of the program's management division, she oversees 6 of the 10 committees of NCDA. In particular, the subcommittees are health, auxiliary social services, accessibility, employment, access to justice, and of course, policy development. Let's all welcome our guest, Attorney Rhea Let Crisel Ramos, or Attorney Rhea. Good morning, good afternoon. Attorney Rhea, magandang hapon. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Oo, maraming salamat sa... Hello po. Hi, Attorney. Ayun, si Ranil. Good afternoon po, Attorney Rhea. Oo, grabe. Salamat, Karanil, for being here. Si Karanil, Attorney Rhea will be our co-host, and of course, Tita Celia will join us again also later on. Okay? Alright, Attorney Rhea, ang ganda ng credentials mo. Ang ganda, UP, Ateneo, di ba? Siyempre, si Attorney Rhea pa. Talagang maswerte ang NCDA kay Attorney Rhea. Sipag-sipag niyan, DJ Ron at ating mga tagapakinig. Yeah, that is why my question, among other agencies, bakit sa NCDA mo piniling gugulin ang iyong mahalagang taon bilang government employee? Yeah. DJ Ron, excuse me. Tinanong ko na yan kay Attorney Rhea nung una kami magkita, di ba? Attorney Rhea. Oo. Okay, so may we hear your answer again, Attorney, kung bakit NCDA? Yes po. Actually, I think it's a matter of timing, working out. Katulad nga po na nabanggit kanina, when I was in law school, I was active in the Ateneo Human Rights Center. So basically, admittedly, hindi po talaga sa disability focused yung advocacy ko, but like the bigger spectrum of human rights. But so nataon po na nung time na parang naisip ko enough na yung training ko, I guess, in private practice. Kasi syempre, I wanted to like gain skills first as a litigator, but to like be better perhaps speaking laws. Pero at the time, may opening noon sa NCDA. So nataon. So parang naisip ko, okay, disability rights are still human rights, and parang ito yung na-timing na available during that time. So ayun, I applied at NCDA. But yeah, I just really wanted to like, contribute to policy in general. That taon lang din po talaga. So I pero did sana learn ngayon about disability. Sana ngayon nasa NCDA. Medyo nagcha-choppy si Attorney Rhea. Hindi, okay lang. Ang sa akin lang, sabi ko, sana ngayong nasa NCDA ka na, wala nang
rights of persons with disabilities are still human rights. Rights of disabilities are indeed human rights. Di ba? Yes, definitely. Yes, of course. Human Definitely. rights are Definitely. disability rights are human rights, definitely. Definitely. Thank you, attorney. And nako, bago ka nasa NCDA, ano yung isang memorable case na gusto mong maikli lang na i-share mo naman sa amin na naging bahagi ka na naging tagumpay yung kaso? Pwede bang isa o dalawang kaso lang na briefly tell us ano ba yung mga kaso na yan without detailing it, ma'am? Teka, medyo marami po kasi ako hinandle nun. Parang ang hirap on the spot, on the One of the spot. most memorable lang. One of the most memorable lang, attorney. Kung Siguro na meron. lang as a lawyer, but as a law student. Kasi siguro dahil Sige. mas patak sa akin. So as a law student kasi, in one of my classes, meron kami tinatawag na clinical legal education. So Okay. I was assisting for that case. Basically, we were representing an accused. But based on the case records, and this is something we actually believe in, she was wrongly accused for that crime. But unfortunately, she has been detained for like several years. Tapos lumaki na yung anak niya na hindi niya kasama, ganyan. So, yun. But we helped her. We helped her there. And yun yung first experience ko appearing in court. Ayun, kaya siya memorable. It was my first time to appear before the court. And yes, parang, and also yung managing ng clients. Kasi, iba din yung nagbabasa ka, nakikita mo yung mga kaso na written. Minsan may mga nangyayari na nakakalungkot, pero iba pag in front of you, yung kliyente mo o yung pamilya nila umiiyak. So parang it's also like, a test of like how you will be able to control your own emotions to not, syempre lang namang sabayan mo, diba? But also like show empathy, ganyan. So anyway, I contributed to that, and also yung mga additional na evidence na ginamit namin to help win the case. But of course, I was fourth year then, so I had to leave the case to graduate and take the bar. Pero while I was reviewing for the bar, kinumusta ko yung kaso doon sa handling lawyer. Tapos parang sinabi nga niya na like na-release na yung client namin. So parang for me that was memorable kasi parang like helping out in that case. And it has been a long-running case. So parang yun lang, parang it served like as an inspiration to me while reviewing for the bar. Oo. Sa ano ka, no? Sa Makati, doon sa Rockwell, doon ba kayo pumapasok? Opo. Sa Rockwell po. You know Attorney RP Santiago? Of course, he's our executive director. Yun, oo. Kasi yung handling lawyer nun. Nung case na kwento. Oo. Nakatrabaho namin ni Karen Lian, si Attorney Santiago, doon sa Project Enable ng ng Philippine Coalition, sila Attorney RP yung mga katrabaho namin doon. Anyway, Attorney, isa na lang on that subject matter, anong sabi ng mga magulang mo? Nag-aral ka ng UP, nag-aral ka ng Ateneo, bigla ka nandiyan ka sa disability rights, nasa NCDA ka. Bakit ganon? They've always known ang galing naman ng tanong mo, DJ Ron, kay Attorney Rhea. Actually, yan din yung tanong ko ulit noon kay Attorney Rhea. Sige ko kayo, Attorney Rhea. Answer. Well, my parents have always known I'm idealistic. Maybe blame it on UP. Talagang na-inculcate sa akin yung parang service for country. And then it doesn't help that you go to Ateneo and they teach you about being men and women for others. And I think baka na-dibdib talaga yun. But no, ever since I really wanted to like make something meaningful. I mean, I enjoyed my time as a litigator. Pero syempre, when you do that, you're serving mostly like either one person or mostly companies. And I thought to myself, this is not the reason why I studied law. When I studied law, as cheesy as it may sound, when we were asked why we wanted to go to law school, I said, like, I really wanted to help. I mean, I wanted to like do something na parang meaningful, to like find purpose. And ever since my parents knew I was like that, like even choosing a job, parang hindi ko ever prioritize na like kailangan like the most high paying one. It has to be first and foremost something na aligned with what I want to do. So parang it didn't come as a surprise naman to them that I want to government from private practice. So ibig sabihin, supported ka ng parents mo all the way?
Yes po. Fortunately. Very good. They understand. Now, sabi ko, Karanil, kanina nung off the air pa tayo, sabi ko, itong si Attorney Rhea kaboses ni Catherine Bernardo. Di ba? Ang lapit niya sa boses ni Catherine Bernardo. Grabe. Anyway, another first, Attorney Rhea, ewan ko, as far as I know in NCDA, ito yung first time na ang isang delegate ng NCDA ay ipinarinig yung kanyang speech sa UN o itinape o in-record, no, for others to come back later on, no? At ngayon, bago natin tanungin sa Attorney Rhea ng subject tungkol sa Better Together sa International Day of Human Rights, focusing on the rights of persons with disabilities. With all due respect, Attorney Rhea, pwede bang patugtugin muna natin yung speech mo sa UN in its entirety para marinig ng ating mga kanasyon kung gaano mo kinatawan ang komunidad ng Pilipinong may kapansanan sa Pilipinas, sa UN sa New York. So, Direk Ina, if you're ready, let's roll VTR. Muchas gracias a la delegación de Andorra. Ahora procede la delegación de Filipinas. Vice President, the Philippines congratulates you and the members of the Bureau on your election. We are confident that you will steer this conference to a successful outcome, and we assure you of our full support. The Philippines remains steadfast in taking all necessary measures to ensure that the rights and dignities of persons with disabilities are respected, promoted, and protected. We recognize that the CRPD is both a human rights and a development document. Our Magna Carta for Persons with Disabilities, enacted in 1992, has been continually enhanced to respond to the evolving needs and concerns of the sector, stressing that persons with disabilities are rights holders and not objects of charity. The process of updating the Magna Carta, true to the principles of the CRPD, involves the active participation of and gives weight to the voice of persons with disabilities, from formulation to implementation. Additionally, the state developed a human rights-based approach to legislation, which assesses legislative measures vis-a-vis a human rights principle. The government works to align its national action plans with the CRPD. The Philippine Development Plan 2023 to 2028 guarantees strengthened social protection programs and universal accessibility for persons with disabilities, including policies that promote inclusive education and increased political participation. The Ambition 2040 or Vision 2040 strives towards a high-level economic performance for the Philippine society, where persons with disabilities are among the priority groups. In pursuing their right to access employment and livelihood opportunities, the government is leveraging technology-enabled business models and providing a supportive policy environment for them. It aims to close the digital divide and make technology accessible for persons with disabilities. The government espouses disability-inclusive governance through a law that mandates the establishment of a Disability Affairs Office in every local government unit. Preference is given for qualified persons with disabilities to head such offices. These offices are enjoined to coordinate with local disability organizations, allowing the government to reach the grassroots level. The Philippines, through its whole-of-nation approach, abides by its commitments under the ancient strategy of making the rights real for persons with disabilities and the recently adopted Jakarta Declaration on the Rights of Persons with Disabilities 2023 to 2032. While substantial strides had been made to fully implement the CRPD nationally, challenges remain, including in the area of data and statistics. The Philippines works together with our international partners, including organizations of persons with disabilities, to address these challenges. Thank you. Wow, thank you very much. Those are tall orders. And of course, konti lang panahon natin ngayon. So we will probably have to choose 1 or 2 or 3 items doon sa speech na yan. But Attorney Rhea, ang theme ngayon ay, tama ba, International Day is Better Together. Tama ba yon, Attorney Rhea? Parang naka-mute ka, ma'am. Yes. Yan, oo. So the theme for this year's celebration of or commemoration of International Day of Persons with Disabilities, We're Better Together. At dito sa Australia, sa December 8,
magkakaroon sila ng awarding ceremony para kilalanin ang 21 Australianong nag-champion ng human rights dito sa Australia. At may invitation kami na pumunta, pero mahal yung ticket. Kaya sa Zoom na lang kami mag-a-attend. Ano? But ganong kalakas dito yung Human Rights Commission. Ano? Pag sumulat ang Human Rights Commission sa isang establishment, talagang nagbabago, sumusunod. Pag sumulat ang Human Rights Commission dito sa isang local government, nagko-convene agad yung council at ina-actionin yung reklamo ng ating mga Australians with disabilities. Sa assessment mo, Attorney Rhea, kumusta, gaano ka-responsive at ka-ready ang gobyerno ngayon na tumugon sa mga matagal ng hinaing ng Pilipinong may kapansanan? Attorney? Medyo nakamute. Yes, sige po. Hindi ma'am, go ahead. Opo. Go ahead po ma'am. Definitely naman po government is willing and ready to respond to the concerns of persons with disabilities. But of course, and this is also based on experience, we recognize that, there's still definitely room for improvement. Like, let me give a more concrete example. Like, for example, Opo. The National Council on Disability Affairs is currently organized. It does not even have a legal division. So we do not, and in our mandate, it's not even included there for like the provision of legal services. So even though there's a lawyer here at CDA, parang that's, kumbaga, that's not within the scope of our responsibility. And hindi lang sa hindi mo siya gustong gawin, pero kasi among lawyers, meron yung parang may process. Like, hindi ka basta, especially in government, like, kung wala ka namang authority to like act on it on behalf of the government, then you can't do that. So at most what we can do is, what we do at the moment is we make the proper referrals, either to the CHR, if the supposed violator is a state actor, or to the some other or the IDP, ganyan. Pero structure mismo, we will have like that mechanism to like directly provide those services. But nevertheless, mechanisms by which regarding violation of their disability rights. And within the administration, example, may complaint address, like for example. Okay. Sayang, no? Medyo na choppy ang signal ni Attorney Rhea. But JM, can we do something about it na pag-adjust natin si Attorney Rhea? Ako yung DJ na wala ngayon si Attorney Rhea. Alam mo, tama naman. Attorney, please come back ha. JM, can you coordinate? Direct Ina, can you coordinate? Alam mo, tama yung sinasabi ni Tama yung sinasabi ni Attorney Rhea Caranil. In a way, wala talagang mandato ang NCDA doon sa legal services. Wala. Kaya nga meron silang subcommittee on justice. Hindi natin alam naman kung yung bang Department of Justice is ready to handle cases related to persons with... yung neto. Anyway, ayan. Yeah. Bumabalik si Attorney Rhea, DJ, pero pa rin siya, choppy pa rin siya. Ayun si po, tuloy ko po sir yung... sige, So going most complaints we receive, kunwari non-provision discounts or parang discrimination experience or parang non-offering of the ID card. Pag mga ganito, hindi naman na yan kailangang magkaroon ng kaso. So what we do, we write to the establishments and then we copy furnish the LGU because syempre yung mga establishments, ang part yan ng business permit nila na kailangan they honor these laws. Tapos nilalagay din namin doon that we require them to report to us any action taken. So may mga sumusulat pa balik, for example, ng kunwari, kung may nireklamo na staff or manager na nagda-discriminate, then they enumerate to us the actions they took. For example, either
ending person and or parang letting the naman computation sa pagbigay ng discount, maker, that. Yeah, oo. Oo, etong ating signal talagang discriminatory. Let. Yeah, oo. Okay. Oo. Okay, meron bang ibang Direct Ina, baka pwede i-text mo si Attorney Rhea, baka may ibang connection sa pwedeng magamit dahil choppy talaga o halos sayang ang tama yung mga paliwanag ni Attorney Rhea bagamat putol-putol, nakukuha naman natin yon at unawa natin na talagang limitado ang mandato ng National Council on Disability Affairs, no? Ang magagawa lang natin talaga siguro is siguro ngayong panahon ni Attorney Rhea, nabanggit niya yung ID Karanil. 45 taon na ang NCDA kung tayo nagkakamali, no? 4 na dekada na. Yan Tapos na ang po. problema, okay ka na, Attorney Rhea? Nagpatayin po ako sa cellphone, sorry. Parang pangit talaga yung internet namin sa office. Nag-cellular data na lang ako. Hopefully, this is better po. Ayan. Much better, Attorney Rhea. Please go ahead. Ang sinasabi mo kanina is walang legal mandate ang NCDA na at walang legal services. Tama naman yon, totoo. At ang isang example mo, yung ID, bago ka naging choppy, totoo naman na yun ang isa sa problema ng ating Pero ako mas gusto kong tingnan yung coordination ng NCDA sa Department of Justice at sa Commission on Human Rights. Gaano kaganda ngayon yung koordinasyon nung dumating ka na dyan? Ayoko nang pag-usapan yung wala ka dyan kasi hindi mo masasagot yun, ano? Opo. I think we have good relations with DOJ and CHR. I actually have friends in CHR since coming from like a human rights background naman talaga ako. Right, sa Ateneo. Pero yung ka-work talaga namin directly with CHR, I think we have good relationships naman din. And also with the DOJ, nakakalapit din naman ako directly dun sa ASIC in charge of NCDA. So I would say that you have a good working relationship with them. Now, as to yun nga, the coordination or the referral, I think, ewan ko po kung part yun ng choppy ako, but I did say that we do refer to the appropriate agency. Like, for example, if it's an alleged, if the alleged perpetrator is a state actor, then we refer it to the CHR. Or kapag other concerns sa DOJ sometimes, or pag yung mga kaso na level nga, we forward to the PAO. Tapos, hindi lang naman po yan. I think baka yung sinabanggit kanina ni Sir Ranil kasi I believe he's part of our subcommittee on access to justice. Yeah, actually, DJ Ron, no, in fairness. Yeah, go ahead. Hindi naman, no, dahil kaibigan natin si Attorney Rhea, no, nag-improve talaga ang NCDA, no, with the presence, no, of Attorney Rhea. No, actually, sabi nga ni Attorney Rhea, ako DJ, member din ako ng subcommittee on access to justice, no? And in fairness, marami kaming pinag-uusapan. Hindi lang yon yung usap-usap lang, no? Kwento-kwento lang. May nangyayari talaga, DJ, doon sa aming subcommittee. Like to share po as an example, please. One of the things we are coordinating with the other justice actors now, like kasi sa subcommittee namin, we have from PNP, we have from Office of the Court Administrator, we have from basta yung mga iba-ibang agencies na justice related. So kasi 'di ba, katulad nga po nung nabanggit ko in my speech in the UN, we admit that we have gaps to fill when it comes to data. And one of the things kasi napagmumulan yan is when you gather information, like parang intake forms pa lang, meron ba dyang form para malaman kung may disability or wala, which is why for the most part, when we would ask data on persons with disabilities sa mga iba-ibang government agencies, kadalasan hindi naman siya part ng data. Kaya isa po dun sa mga napag-usapan namin, kasama rin po si Sir Ranil in those meetings, is to like have a basic template for these different
state actors para kapag mag-i-intake sila ng client, meron na doon parang field to tick kung with or without disability, tapos what So kind. ano siya? Para Is it in place already or on the table pa Pina-final, rin? inaayos pa po. Pero like it's Ah, in the works. And then as another example, kasi may okay. maganda rin naman tayong working relation with the Office of the Court Administrator. Ito Right, right. informal talks pa lang, but we are discussing on additional ways by which we can improve access to our courts, like how can we make our court parang yung mga reasonable accommodations in our courts, etc. May mga current na naman na in place na na-issue sila, pero of course we want to keep on improving that. So definitely we are alam mo, Atty. Rhea, isang example ako nag-testify ako sa court sa Lipa Opo. City. Alam mo, nagtalo pa yung dalawang abogado at saka yung judge. Patatanggal ba natin yung salamin niya o hindi para malaman kung bulag siya talaga. Ganong kalbabaw pa yung alam nila sa pag-handle sa kaso na may involved na person with disability. Anong plano natin as NCDA para magsimula yung education and information sa justice system na huwag namang ganong kababaw ang pagtingin Apo. nila sa mga paano anong mga balak natin, attorney? I can cite two initiatives po. For one, we are working with DOJ kasi before merong mga regular na nako-conduct na trainings for the actors in the justice system, like for example yung mga nasa courts, yung mga enforcement, ganyan. Pero na-discontinue ata yun. Pero hindi ko po siya inabutan na na-enforce. But right now we have been having talks with DOJ to renew those para nga magkaroon ng sensitivity trainings. Actually, even before formalizing or institutionalizing that, from time to time NCDA gets invited by, say for example, the Supreme Court, ganyan, to like conduct disability sensitivity trainings. That's one. Another is yung nababanggit ko nga po sa inyo kanina na may initial exploratory talks now with the Office of the Court Administrator to enhance perhaps guidelines for accommodations for persons with disabilities. Tapos in relation pa rin po to handling cases, meron po tayo ngayong bagong batas last year na yung IRR nung batas on anti-online sexual abuse and exploitation of children, RA 1193. Right. There's a special provision there pertaining to the provision of reasonable accommodations for children with disabilities who are victims of OSAIC and CSAM. When we were involved in the IRR drafting, kasi under the law, it's DOJ and DSWD to create the guidelines. But during the IRR, pina-insert ko po yung in coordination with the NCDA because of course, although DSWD is our mother agency, syempre, we want to step up then as NCDA, lead agency for disability, to like really be involved in the crafting of that para when cases are handled involving children with disabilities who were trafficked, then may proper as an update on that, earlier this week, actually yun po yung tinatawagan ako ata ni Direk Ina na sabi ko, sorry, nasa another meeting na naman ako. Nagkaroon po ng first ever interagency meeting, yun nga pong, kasi kaka-create lang po nun dun sa IRR yung Coordination Center for handling cases of trafficking. So, andun po tayo and napag-usapan na nga rin dun na isi-set na yung first meeting para ma-craft po yung reasonable accommodation guidelines. So, okay. If we may insert also sa inclinasyon, pwede ba mag-suggest na as timeline, yung usapan sa timeline, pwede bang first quarter of 2024 may draft kayo ng form, intake form, nagagamitin hindi lang ng DOJ pero ng iba-ibang ahensya ng gobyerno na through your initiative, send the draft to the sector, to the leaders, alam nyo naman yung mga leaders ng sector, di ba? And let them comment and yung pagkumaga parang first quarter of 2024, pag-agrihan ng sektor at NCDA na ito ang itutulak naming sabay-sabay sa mga ahensya ng gobyerno, both local and national, dapat gamitin nila ito para sigurado tayo na nakakalap ang informasyon ng may kinalaman sa persons with disabilities. Pwede ba yun?
Yung template po na at least sa subcommittee on access to justice, I can say Yes. naman, I think we can do that first quarter kasi nga nasimulan na naman po yun eh. So first quarter, Yeah. kaya Okay. naman po. Pero yun nga po, Very and good. then we can share that to the sector. Pero syempre, I suppose it might have to be tweaked kasi yun specific to the justice sector, diba? So if for all agencies, well, we'll see. But definitely, we are open to, not just open, but like, part naman din po talaga yun, yung consultation with the sector, talagang kailangan po yun when it comes to all things that we do kasi nga we advocate disability inclusive policy development. Yeah. Ang masarap kasi- Jeron, Oh, if yeah, I may, no? Maganda yeah, naman but- Jeron, yung suggestion mo, no? Pero Okay. siguro on the other hand, no, baka Jeron, baka salain din, no? Kasi kung Oo minsan, naman, oo diba, naman. pag sobrang Oo. dami naman ng mga participants, di ba? Lahat ay karamihan diyan mag-grandstanding lang eh, di ba? Tapos Tama. sana yung mga qualified talaga yung pipiliin at yung mga nagtatrabaho. Hindi lang Tama for the yun. sake of attendance tapos member sila ng silent majority, DJ. In fact, iniisip ko nga, Karanil, ilagay nila sa online, sa website ng NCDA, ito yung draft form, di ba? And then, for a number of weeks, for example, anong mga comment natin dito? And then, pag-usapan nila sa subcommittee. Of course, ako, hindi kasali sa subcommittee on justice, pero tiwala ako dahil andun ka, masasala yun. Hindi. Masasala yun, di ba? Pero at least, in-open ninyo sa public, ito yung form. Diba? Yeah, tama comment? naman DJ. Agree naman comment kami dito? diyan ni Attorney Reyes sa recommendation. Opo. Para lang at least, Attorney Rhea, first quarter of 2024, meron tayong aasahan na pagkasundo. At least sinimulan sa justice o sa judiciary if ever yun. Dahil marami ng kaso po, may ilang kaso na tayo na involve ang persons with disabilities. Una-una, siguro aware ka doon sa mga kapatid nating deaf, no, na naging biktima ng panggagahasa, 'di ba? And other violence, Tapos isa pang magandang pagpulungan siguro yung anti-discrimination law. Paano ba tamang i-interpret siya ng ating NCDA? Paano niyo matutulungan yung mga may nangyayari na ang pakiramdam nila pwedeng isa ilalim ito sa anti-discrimination law, parang nadi-discriminate kami on the basis of our disability. Parang ganon. So, di ba? Jeron, magaganda yes. talaga yung suggestion mo. Pero siyempre, tingnan mo ngayon 3 na ang abogado sa NCDA, no? At i-congratulate pa natin, DJ, ang mga bagong pasa. Di ba? Kare-release lang ng bar result. No? Actually, last night ba, attorney, or this morning? Yesterday po. Pero yesterday. Ang lawyers dito, wala pa pong pangatlong lawyer. Tsaka yun nga wala po. pa. Karang 3 lawyers na kayo, attorney. Hindi po. At saka nataon lang din po na abogado kami pero hindi po talaga lawyer yung position namin din dito. But anyway, we just use our legal knowledge na rin to help din sa policy development. But, sir, Sino yung isang abogado, Attorney si Rhea? Attorney Walter, the one of our regional program coordinators. So, okay. siya sa policies, regional level naman. Or minsan, dahil nga sobrang sabay-sabay yung mga meeting, etc. Pag talagang, usually kasi primarily, I'm the one sent to Congress or Senate hearings. But in the event that I couldn't be there, sometimes it's Attorney Walter who attends po. Yeah, Attorney Reyes, ano yung background ni Mr. Ezekiel? He was principal sa SPED po ng Miriam College. Oh, I thought he's a lawyer. Sorry. Yung lawyer po is Attorney Walter, Regional Program Coordinator po. Si Sir Kiel is our FAD Chief who is currently our OIC Deputy Executive Director. Okay, I stand corrected, Jeron. Kasi I met Mr. Ezekiel doon sa CBM na Conference of Partners and meeting ng Country Advisory Panel kasi nandoon ako. Ayun, okay. So puntahan ko lang kasi ako gusto ko nakikita ko yung timeline ng ginagawa. So isang suggestion ko nga yung first quarter, yung intake form, intake sheet, napakahalaga noon, Napakadali niyang gawin pero mahirap ipatupad. Kaya nga sabi ko, kung pwede, first quarter, magawa natin. Pangalawang suggestion ko, yung ginawa ng CBM, dapat ginagawa ng NCDA, Attorney Rhea. Yung Conference of Partners. Napaka-importante kasi
part of the responsibility of us in the government is to monitor, properly monitor the developments na meron sa ating sektor, di ba? At yung ginagawa ng CBM Global Inclusion ay siguro dapat sundan ng gobyerno na kung hindi nila kaya yung ganong kalaking konsultasyon, gawin natin on a parang cluster, no? Merong cluster ang coalition na pwedeng gawin ng NCDA. At palagay ko dahil may mandanas ruling na, may mandanas funds na LGU, iayos lang yung hatian ng gastos. Kaya din natin gawin yun. Dapat ginagawa ng NCDA yun. Pero DJ, alam mo, may bagong ibinahagi si Attorney Rhea, which I'm sure our sector will be very happy. No, they will be crafting the strategic plan of NCDA. And then aside from that, DJ, yung mga subcommittees ng NCDA will also be formulating their strategic plan. Siguro DJ, baka maganda i-share ni Attorney Rhea kahit na kunti lang about the plans of crafting the different strategic plans, DJ. Okay po. Before that po, i-address ko muna po yung suggestion kanina ni Sir Ronel. Actually, in relation to that po, if I may plug, tomorrow we will be having the Accessibility Summit. This is funded by the UN and in coordination with the Presidential Human Rights Committee Secretariat. So this will be, in a way, it's a two-way forum. The government will be reporting updates on different thematic areas, and then we've invited several guests from other civil society organizations and non-government organizations to take part, to react, to give their comments, and parang magkaroon po ng yung ganong exchange between different government agencies and the sector. So yun po yung parang kinumbine po namin yung dating Ugnayang Bayan and the Accessibility Summit. Tapos in the preparation po of the report that we submitted to Geneva, and the copy of the Philippine State Report is now available in the website of the UNOHCHR. Before we submitted that po, yung draft nung plan, nagkaroon po kami ng 2-day consultation with the sector. I believe about almost 50 different CSOs and NGOs were represented in that consultation. So they gave their inputs in the draft and also their recommendations. So ayun po, but tama po kayo, talagang very important po yung really closely involving the sector in the development of these matters and in updating DJ them. Ron, kaibigan mo yun, DJ Ron, ang taga-Philippine Human Rights Committee, si Yusek Katura. Bago yun. Yeah, bago yun, papatawarin mo ko, Attorney Rhea, pero ako ay ilang dekada na nakikitrabaho sa NCDA. And of course, I'm grateful na iniimbita ninyo ako kahit ako maligalig, But kasi napapansin ko lang diyan sa atin sa gobyerno, patawag tayo ng patawag ng consultation, kada presidente may bagong strategic plan. Siyempre, tulad mo, gaya mo, I cannot blame you kasi bago ka pa lang dyan. But tanungin mo si Randy, tanungin mo yung iba bang matatagal na dyan, ang dami ng ginawang strategic plan. Ang unang OIC, Dan Dibicta, di Jeron. Si OIC, pero si OIC Dan Dibicta is of course, gaya mo rin na nangangarap na hindi nagawa. But ang dito sa Australia, pasensya na, ito yung gusto kong i-cite na example. Meron silang strategy 2010 to 2020. Bago pa lang yon, nagkaroon na sila ng review, ma'am. Meron silang inilabas ngayon na dokumento na may mahigit na 200 recommendations. Of course, di natin kaya yon, magastos. Gumastos sila ng kalahating bilyong Australian dollar para lang sa consultation na yan. Hindi natin kaya yun gawin. Pero, yung prosesong ganon, pwede nating simplihan na bukas sa sektor at maintindihan ng sektor yung nangyayari. I-maximize lang natin yung online platform, i-maximize natin yung, di ba? Kasi yes, maganda yung mga consultation na ganyan, ma'am. Pero importante nasaan, halimbawa, yung report na nangyari nitong 2 dekada.
Pangatlo, pang-apat na dekada na nasaan, for example, yung report ng Commission on Audit. Anong ginawa nila sa budget? Kasi sabi namin sa coalition, ang findings ng coalition, wala pang 1% ang nagagastos ng gobyerno para sa kapakanan ng programa para sa Pilipinong may kapansanan. Yun ang sabi namin sa hanggang ngayon, hindi yun pinasisinungalingan o hindi inaamin ng gobyerno. Hindi rin yata, hindi ko alam kung nakita mo na yung dokumentong yun, yung parallel report na binigay ng coalition. Yun, kaya nawawala ng saysay yung mga ganyang consultation sa atin sa Pilipinas kasi walang report na maliwanag na inilalabas ang kung sino mang ahensyang in charge. At tingin ko, ang in charge dito ay National Council on Disability Affairs. Kasi kayo ang pangunahing ahensya, tayo sa gobyerno, ang pangunahing ahensya na inaasahan ng publiko para magkaroon ng ganitong mga pag-uulat sa sektor. Tama ba yun, ma'am? Yes, sir. Actually, I have something to share with you with regard to that. Like, sabi nyo nga po, Please. I'm here, Opo. bago lang din ahead ng agency namin, si Sir Dandy Victa. But like, we have also seen that as a concern na nasa mandate naman po talaga ng NCDA that we should really be monitoring. But until now, like, one of the findings nga of the CRPD is that there's a dearth of disability data. So like, this year, actually, matatapos na nung aming consultant, we hired the consultant this year to develop a results-based monitoring and evaluation framework, which would really look into like how all these different international obligations, domestic laws are being implemented by the different involved national government agencies. So wala po noon ang NCDA ng ganitong RBME framework, but at least now we're starting to have that by first getting a consultant to develop that. And then we're looking forward na moving forward, the many policies, the many legislations that we have for persons with disabilities, we see it like really realized more para mas maramdaman nga po ng sektor yung mga benefits na nasa batas naman po talaga at dapat pong ginagawa. Yung sinabi niyo po na wala pang 1%, hanapin ko po yun, hindi ko pa po nakita, but definitely kami sa NCDA, ubos na po yung, lagi mo talaga naubos naman yung budget. Pero I agree po that's something we want to take a look into, that how our government agencies really utilizing the supposed allocation and para rin also to check ano yung quality nung mga programs or projects to make sure na hindi lang masabing basta may project or basta nagastos yung pera, pero something that's really responsive to the needs of the sector. Okay, ma'am. Bigyan pa kita isang tip. Time checking tayo, DJ, Oh, yeah. 3:53 on my watch, DJ. Yeah, no problem. Attorney Rhea, kasi pag hindi natin to ginawang specific yung usapan natin, ganun pa rin ang pulong, di ba? Api pa rin ang may kapansanan Pilipino pagdating sa human rights. So, isang example na lang, halimbawa, sa DepEd sa record nila, simula 2011, nag-appropriate ang DepEd ng 600 million para sa learning materials ng learners with disabilities. Huminto yan ng 2016, di ba? Tapos bumalik uli ng 2018 hanggang 2021. Yung 600 million na appropriation. Hanapin naman ninyo kung anong ginawa doon ng DepEd. Bakit hanggang ngayon, kulang pa rin ng mga learning materials ang mga learners with visual impairment? At bakit walang nagagawang ibang learning materials sa ibang uri ng disability gayong merong pondong inilaan ang gobyerno? Nasaan yun? Tutulungan nyo sana yung sektor na hanapin yun kung anong ginawa doon sa perang yun at paano makakabawi man lang ang gobyerno. Imagine 600 million every year. Malaking bagay na yon sana kung ginamit doon sa... At marami ng karapatang pangtao tayong nasolusyonan. Kung sakali, ma'am, na nahanap natin, meron nga ba, totoo nga ba yung appropriations na yun? Anong ginawa doon sa appropriations na yun? Bakit ganun pa rin ang estado ng learning materials ng ating mga learners with disabilities? Isang example yun, no? Opo. Sir, okay. Opo, sige po. Actually, we have a direct connection din naman po sa Bureau of Learning Delivery ng DepEd. Sila po, I believe, yung primarily concerned dyan. Hindi ko lang maalala yung specifics ngayon, but maybe 2 weeks ago or 3 weeks ago, I attended this workshop on the guidelines para sa
for the establishment nga of the inclusive learning resource centers. And from my recollection in my memory, may ni-report doon po yung director po nila na mga ginastos po ng DepEd on this regard. But of course, I could not speak on behalf of DepEd. Baka po maganda sila yung maging guest nyo next time. But from my recollection, maganda naman po yung mga ni-report nila na mga napagkagastosan. And I believe may mga magaganda pang plans moving forward, but yun nga, I believe it would be best if ma-invite natin din ang DepEd, specifically ang Bureau of Learning Delivery siguro nila, and then maybe they could share more about it po. Nasagot po nila yung tanong DJ, ninyo. DJ, please note, magagandang na report at magagandang mga plano. Abangan natin yung DJ. Yeah. At siguro para mas gumanda ang pulong, bukod sa intake sheet form, 'di ba? Attorney Rhea, bukod sa intake sheet form na i-develop natin, natin ang sabay-sabay, baka pwede isa pa rin yung template din na ibibigay natin sa government agencies sa pag-uulat nila, halimbawa DepEd, merong specific items. May template ba tayo na binibigay sa kanila na mako-cover yung mga ganong hinahanap ng sektor, no? Isasama na po namin yan dun sa aming dinedevelop po na RBME framework, since it's about the results-based. Actually, kaya nga po siya results-based, hindi nga lang siya yung masabing output or kung ano yung ginawa nila, but in alignment with the results that we want to see and we want to realize for the sector. DJ, please take note, results-based monitoring system yon. Kaya nga, correct. And it's about time. Alam mo, bibigyan din kita ng isa pang tip, Meron ako, naimbitahan ako ng NCDA. Salamat kay dating Executive Director Carmen Subiaga. Naimbitahan ako doon sa isang magandang seminar sa Angeles, sa Pampanga, sa isang hotel doon. Alam mo ba na, for the sake of 4 o 5 agencies doon ang dumating na wala silang masyadong knowledge doon sa ginagawa nila for persons with disabilities. Ang akin lang, wag na sanang maulit yon sa presensya mo kasi ikaw naman ay sinserong, kayo ni Executive Director Dandy, kayo mga sinserong tao at alam ko talagang may makapagong isip kayo. Nakakaano kasi, ang ginagastos natin pera ng Pilipino, tapos pupunta sa seminar na hindi handa. Parang gano'n. So, baka naman tayo rin ang may kulang. Baka naman tayo rin may kulang kasi baka naman meron lang tayong invitation pero hindi natin nililiwanag doon sa mga partner agencies natin kung ano dapat ang kanilang dalang dokumento o ulat doon sa ginagawang mga conferences. Baka lang naman, Yeah. Pero pakitingnan yung tama ka, DJ Ron. Sana may mangyayari, DJ Ron, bukas Accessibility Summit. Kasi nung nakaraan, DJ Ron, nandoon ako. Ako lang isa ako sa mga facilitator. Pero bukas kasi wala ako eh. So sana, DJ Ron, after that, may nangyari talaga na konkreto. We hope and we will support kung ano man yung mga action na gagawin, na maging resulta ng Accessibility Summit tomorrow, DJ Ron. Now, let's go to the Human Rights Day. Ilang minuto na lang tayo. Pasensya ka na, Attorney Rhea. Kasi talagang napakaganda ng subject ng human rights. Kung nanamnamin talaga. At ang NCDA 45 years old na. Sana sa 50 years natin may mga konkretong direksyon na pwedeng maiulat ang Kasi mismong si Senator Amy Marcos nagsabi na sa inyo, sa atin, ano ba kayo? Ilang taon na kayo dyan? Nasaan ang data? Wala kayo. Sabi ni Senator, yan on record na sinabi ni Senator Amy Marcos. Hindi ako ang nagsasabi. But tama kasi yung mga obserbasyon niya si Senator Amy Marcos. Tama yung kanyang mga sinabi. Hindi yun para i-down o ibagsak ang kahit sinong ahensya ng gobyerno, kundi sinasabi lang niya yung observation ng Senado sa mga agencies na tulad natin na nagsisikap naman. Kaya lang siguro kung aanuhin natin, uugatin natin talaga nasaan ba yung problema. 'Di ba? Anyway, so hopefully we were able to send the message and talagang hindi mo lang alam kung gaano kami ka-appreciative sa iyo, sa kay Executive Dandy, sa ganitong kabukas na talakayan, na pagsasabi sa inyo, 'di ba? Ako nga nasabihan na rin ako ng ilan diyan sa gobyerno sa atin. Kasi ako taga-gobyerno. Ano ka ba DJ Ronnie? Masyado kang vocal sa gobyerno.
hindi tama yan kasi taga-gobyerno ka. Eh sabi ko sa kanila, alam po ninyo, meron po tayong sinasabi sa civil service na magsasalita kami laban sa tungo sa pag-unlad ng bawat ahensya ng pamahalaan. Anyway, ano po ang gagawin natin sa NCDA? Anong partisipasyon natin dito sa Human Rights Day? Ang ganda ng tema, Better Yes po. Together. So ano po ang ating partisipasyon dito sa ganitong selebrasyon, ma'am? International Human Rights Day. Actually, this year is very special because this is the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Now, abangan niyo po, ayoko pong i-preempt, pero abangan niyo po kasi bukas meron kaming exciting na ilo-launch during the Accessibility Summit. I'm sure, Sir Ronel, matutuwa kayo dito sa ilo-launch namin tomorrow. This is something that I shared during the meeting. Kasi po ang PHRCS 2 months ago or so, nagpatawag ng meeting all the lead agencies for the different conventions in preparation for the 75th anniversary of the UDHR. So, among that nga, napag-usapan ano yung mga pwede nating i-launch. And tomorrow, during the event na led by NCDA, we will be launching something. So, abangan niyo po yun. Pero also, aside from the International Human Rights Day, December 3 is International Day of Persons with Disabilities. Nung Sunday po, nagkaroon ng NCDA ng celebration. We had the Husay Awards wherein we awarded 6 outstanding persons with disabilities. Merong outstanding leader with disability, outstanding private employee, outstanding government employee, Pakibanggit natin, Attorney Rhea. Pakibanggit natin yung mga pangalan kung hawak mo yung listahan. Pwede ba yun? Ay, hindi ko po hawak ngayon, pero nasa Facebook page po sila ng NCDA. Okay, alright. Sige. So, makikita po nyo yun doon. Tapos pati yung mga videos po na messages nila. Pati yung pang-anim is our outstanding athlete with disability. So that's how we celebrated the International Day of Persons with Disability last Sunday sa Camp Aguinaldo. Tapos it was graced by PRC Commissioner, Sports Commissioner, and also by Undersecretary M. Villar of the DSWD, who is also a long-time advocate of the disability sector po, si Yusik M. Right. Actually, DJ, si Yusik Emmy, may kapatid yan na may autism. Ang mami niya, isa sa mga founding members ng Autism Society Philippines, DJ Ron. Kaya ganun siya supportive sa mga disability activities natin, DJ Ron. Okay. Maganda yung Husay Awards, At alam mo, i-nominate kita dyan, DJ Ron. I-nominate kita dyan sa Husay Award. Dapat ikaw muna, mas mahusay ka sa akin. Hindi ako person with disability, DJ. Hindi, tumutulong sa persons with disability, di ba? Anyway, Attorney Rhea, ang karapatang pangtao ay talagang napapanahong issue, At ang mga may kapansanan ay matagal nang, sabi ko nga, bago pa dumating yung COVID, kino-COVID na kami, tayo. Dahil sa kakulangan ng serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Number 1, sinasabi ko nga, number 1 violator ng accessibility law ay ang national at local government ng Pilipinas. Medyo mahirap sa pakiramdam, pero yun ang katotohanan, kaya siguro dahil nandiyan na yung isang abogado pa ninyo at si Executive Director Dandy nandiyan na, kaya ganito kami kasidhi na magmungkahi ng mga timelines para nang sa ganun meron tayong maliwanag na pupuntahang direksyon, Attorney Rhea. Ikaw sa palagay mo, ano na ang tayo kung ikaw ang magtatasa? If you're going to assess the state of the condition of human rights of persons with disability, Filipinos with disabilities, ano ang iyong, sa maikling panahon na nandiyan ka sa NCDA, ano na ang estado ng pagpapatupad ng karapatang pangtao ng Pilipinong may kapansanan, ma'am? Okay. So, I believe that persons with disabilities right now in the Philippines are
better off in a way compared to many decades ago. And this is something that I've heard also from other longtime advocates who I have had the opportunity to work with. They're saying na yes, there is still so much room for improvement. And that's something we admitted even in our statement to the UN. But also, if we look back, we have, in a way, come a long way na rin naman. So, in line with the issue of progressive realization, it's a matter of talagang just really making sure na nakatutok lahat ng implementing agencies who are supposed to implement these laws. Actually, ang isa pang napansin ko when it comes to policies, legislation, medyo advanced din ng Pilipinas eh. Hindi naman like pinaka-nangunguna, pero kumbaga may mga nire-report from other countries na narinig ko na updates nila na parang narinig ko, sabi ko, parang matagal nang may ganun sa Pilipinas. Pero syempre, it's one thing to have the laws, it's another to implement them. And that's something that I have clearly seen in my time here at NCDA. So, when it comes to like yun nga, question niyo po, estado ng karapatang pantao ng mga taong may kapansanan. Pilipinas. I think the government, there are efforts to like really realize these rights for them, but we do recognize that there is more to be done. There are still many gaps to fill, and yun, we really need to work together. But as of now, I can assure you that the people here at NCDA, as currently constituted, are all really committed naman to really delivering and doing better as an agency. All right. Along that point, medyo wala na tayong panahon, but along that point, Attorney Rhea, when it comes to implementation, importante yung resources. And alam ko nung panahon ni Executive Director Emer Rojas, yung pinagmamalaki niya na napataas niya ng bahagya ang budget ng NCDA. Ngayong 2024, without muna getting to specifics, siguro sa isang ibang pagkakataon yon, tumaas ba yung budget natin sa NCDA? At ito ba ay dahil ito lang yung paraan eh. Isa sa mga paraan para umunlad yung serbisyo ay para, dumami naman yun nung equip tayo at capable tayo sa serbisyo, no? Nag-improve ba yung ating resources at facilities sa 2024? Tumaas naman po, pero I believe ang NCDA pa rin ang isa sa may mga pinakamababang budget sa mga attached agencies. Pero kasi yun nga po, sa amin would be like the policy development. But hopefully, our member agencies. Okay. Papot. Parang budget dahil sila naman ang mag-implement ng direct services po talaga. Opo. Okay. Bigyan lang kita ng para iingitin lang kita ng konti. Dito sa Australia, ang ginagastos ng Australian government sa aged care lang, yung care, ang tawag nga dito may care economy, no? Dahil ang Australia next year ay gagastos ng 25 billion Australian dollars para sa care economy. Sabihin yung mga talagang nag-aalaga sa may kapansanan, sa mga senior citizens dito, ay yun, maliwanag na 22 billion dollars at itataas pa nila yan by 20% next year. 'Di ba? Hindi ko hinahanap yan sa atin ngayon. Siyempre, hindi naman tayo kasing yaman ng Australia. Pero yung transparency nila doon sa kanilang, ito naman available sa website nila eh. Kung gusto mo, ipo-forward ko sa yung kanilang report, itong huling report ng 2023, yung dokumento, yung kung saan merong 250 rekomendasyon na meron ng sektor para sa Australian government, no? Ito in spite of the fact na every 10 years nagbabago yung strategy at umaamin ng gobyerno dito ng kanilang shortcomings, so yun ba, tayo ba'y patungo sa ganoong direksyon? Hindi siguro pa sa resources kundi sa proseso na at least bukas tayo at kasi ang theme is better together no? May maliwanag na direksyon ang pagtutulungan ng non-government at government organizations para sa patuloy na pag-abot sa mga taong Pilipinong may kapansanan.
Yes po, yes. Well, of course, I cannot speak for the entire government, pero like sa NCDA, NCDA. Let's start wala NCDA. namang pong problema sa amin yun. Like, I believe, pwede naman pong mahingi po sa NCDA yun, or like, hindi po kasi ako yung nagko-control nun, so I really can't speak. Pero I don't think there will be a problem when it comes to transparency, because there's nothing to hide naman, and definitely we're trying to like really maximize the limited resources that we do have. So yun. Okay. What's your message? Ang mensahe mo, Atty. Rhea, sa ilan na ba ang figures natin ng mga may kapansanan as far as NCDA is concerned? Anong figure na As natin of ng... November 20, registered with the PRPWD is 1,309,414. This is on our website. But as we all know, yung mga registered sa PRPWD is not the entire data set of those who were issued persons with disability ID cards, because hindi pa real-time yung pag-upload in like all the PDAOs. But yung mga registered pa lang po yung nabanggit ko po sa inyo na number. Oh, so your message to them na bago sa NCDA, idealistic, makabago ang pag-iisip, anong mensahe mo sa Pilipinong may kapansanan? At ano yung assurance mo, ikaw, sa sarili mo? Sabi mo nga, hindi mo kontrolado yung iba, pero ikaw mismo sa iyong division, maganda yung division mo, programs division, isa yan sa mga puso, isa yan sa mga bloodlines ng NCDA, no? Para mag-improve ang ating serbisyo sa ating sektor. What's your message to them, and what are your assurance na aabangan nila sa 2024? Go ahead, Attorney Rhea. Yeah po. Well, first of all, belated happy International Day of Persons with Disabilities. I've been working with the sector very shortly pa lang, since April of 2022. But siguro I'll take this opportunity also to thank the many different CSOs, NGOs, and disability advocates I've worked with, kasi naging warm yung welcome. And I mean, I really enjoy working with the sector. I really enjoy learning a lot as I go along the way. And if I may just share, actually, earlier this year, I was diagnosed with ADHD. So, like, even din sa mga ibang aspects ng, like, psychosocial, like, I'm just really learning more about it as I go along. And my key takeaway there nga is that there is still so much that government has to know. Kasi like yung mga natututunan ko about my condition and about the different ways in which it affects like my work and everything else, na hindi siya usually nako-consider sa policy, because usually barriers, when we talk about barriers, usually we only see like those pertaining to those with physical barriers, diba? Pero yung mga non-apparent, usually hindi na pag-usapan. So ako, siguro, yun nga, because of that, my own personal journey, the things that I'm discovering, I think what I can assure is that, yeah, you can count, you can, parang pang politiko, I don't have any parang ang cheesy, but no, I do mean it, na you can count that I will be delivering my best, and that I do have a heart for this. Like what I said, although I'm new to the sector, the disability sector, I've been a human rights advocate for quite a while, and we all know that human rights are indivisible. Kahit ano pang aspeto ng human rights yan, isa lang naman yan. So, ayun, I look forward to working with everyone. I do envision na magiging mas maganda yung mga services, yung mga policies that we have for the sector. Of course, I won't promise the world, because I know it takes a while. Maraming outside of our control, and it takes time then to see like really big changes. But definitely, at the very least, no, every quarter, ganyan, meron tayong bagong marireport, steps that are being taken to, yun nga, to realize these rights. So, yun, that's what I can commit. Something realistic, but definitely something that comes from my heart. Hey, thank you, Attorney Rhea. At kami, we will be, Inclinasyon is looking forward to have a consistent and sustained kwentuhan with you through our Inklo Balita. Sisimulan na namin sa January yan. So we'll be waiting for your releases. Kasi gusto namin, kasi every week simula January, meron kaming mga 5 items, news items na gustong ibalita sa ating mga kanasyon. And we would like
within those 5 items, 2 nun o 3 galing sa NCDA, di ba? Kasi gusto namin tumutulong kami sa pamahalaan, hindi lang nagko-comment, hindi lang, di ba? Kasi baka naman Opo. yan si Del Rio, maligalig lang, wala naman tinutulong o gano'n, di ba? Oo, hindi naman tama yon. So, kinakailangan na, gusto namin, buong inklinasyon, kasama ng NCDA, kasama ng Philippine government, na paunlarin ang Pilipinong may kapansanan. Attorney Rhea. Yes, sir, if I may just add, nagustuhan ko po actually yung sinabi nyo about like, hindi lang basta nagko-complain but do something. Kasi I think this is in relation to like your first question to me. One reason why I also wanted to be in government, I really remember, tumatak po sa akin yung sinabi nung dating executive director ng HRC, si Attorney Carlos Medina, who was also now a person with disability after nagka-stroke siya. At the time, sabi niya sa amin, nung we were undergoing immersion, he told us, we don't expect all of you to be alternative lawyers or to be like working for NGOs. Sabi niya, ang gusto namin yung iba sa inyo mapunta sa mga private companies, sa government. Kasi nandun talaga yung trabaho, di ba? I mean, as advocates, we can always like rally and lobby for what's missing, what has to be done. Pero iba yung nandun ka na parang it's a challenging position to be in kasi syempre ikaw yung babatuhin. But that's where the work, parang that's where the work and the opportunity is. So, ayun, yun pala. Kalimutan ko sabihin kanina, but because of what you said, naalala ko na yun yung sabi before ni Sir Chochoy sa akin. Pero talaga, Attorney, ayaw mo kami bigyan ng scoop, ha? Kung ano sige na, ano naman, patikim, ano ba ilo-launch na yun? Sige na. DJ, ikaw talaga, ha? Parang taga-media ka talaga, DJ. Bukas. Oo. Sige na, kasi ano lang, clue. Anong ilo-launch tomorrow? Something related to the Universal Declaration of Human Rights, but something that is, something that shows inclusivity. All right. Very good. All right. On that note, good luck sa summit. DJ, yes. Pagalitan ako ni Director Ina, basahin ko daw muna. No, dapat tayo magpasalamat sa UP Chi Epsilon Sorority ng UP Los Baños. No, sila yung ating bagong cross-post live stream ng inklusyon sa kanilang Facebook page. So maraming salamat UP Chi Epsilon of mukhang UP Los Baños, Laguna. Karanil, mukhang mananalo ang UP mamaya sa basketball dahil dyan. Grabe. Next time. Kaya nga, grabe. Ang sarap ng laban mamaya. Attorney Rhea, maraming salamat sa iyo. At salamat po. Salamat kay Executive Director Dandy. Thank you. Huwag ka alis. Meron daw konting photo op. Sanili na lang ka. Just 2 minutes, Attorney, please. Okay po. Okay. Karanil, more announcements, sir? Baka meron ka pang... JM, Ina, meron pa ba tayong ibang announcement? Please go ahead. Kasi para kay Attorney Rhea. Go ahead. Yeah. Parang walang announcement, DJ Ron. So actually, we want just to congratulate yung nanalo sa mga yung patimpalak ng NCDA. Next time, DJ, i-nominate kita doon. And then we also want to congratulate yung winners ng Draw Disability na na-sponsor ng Northfield Foundation at Commission on Human Rights. Ang gaganda ng mga nalo ng mga drawing ng mga batang may kapansanan. Okay, so next time? Okay, acknowledgement, go ahead. JM. Okay, go ahead, JM. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Northfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1,
Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Thank you very much, Doc Gina. At again, our endless thanks to Attorney Rhea for her presence this afternoon. Alam niyo, ang pinakamagandang theme ngayon para sa akin, pinakamaganda ang tema ngayon ng International Human Rights Day at saka International Day of Persons with Disability. Ang sabi doon, we're better together. Wala naman talagang pupuntahan kundi tayo-tayo pa rin ang makikita sa finals. So bakit tayo mag-aaway? Bakit tayo magsisiraan? Bakit tayo magagalit sa bawat isa? We're better together. So we should all move forward together for a better future of Filipinos with disabilities. Sa ngalan po ni Karanil Soromon, ng buong pangkat ng inklinasyon, ito po si DJ Ronnie saying, please love and serve God first, best, and most. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, inklusyon, inklinasyon, Now na. now na.